Nakaranas po ang Albay ng katumbas ng 2 buwan na pag-ulan. During rainy season yan, sa loob lamang ng higit 24 hours, ibinagsak po. So this is record-breaking since 1969. Guys, nakakita na ba kayo ng trapo? Alam niyo, papakita ko sa inyo itong isang trapong-trapo na politiko na ginagamit itong flood control ng Bicol Region para sa kanyang personal agenda. Alam niyo mga kaibigan, sabi pa niya, ngayon lang daw ito nangyari, no? Manghang-mangha siya mga kaibigan. Samantalang, eto nga nire-report ng governor ng Bicol Region na ang ulan na kanilang natanggap during Christine ay ulan na pinagsama, mga kaibigan. 2 buwan na ulan na pinagsama sa isang bagsakan lang. Ganun po katindi ang ulan na natanggap ng Bicol Region during the Typhoon Christine. Unprecedented ang record. Ito ay record-breaking according to the governor since 1969. Ngayon lang ulit nangyari. No wonder mga kaibigan, ganito ang nangyaring kalala na baha sa Bicol Region. Tapos questionin mo ang flood control? Hello? Kahit nga ang mga bansa na talaga namang napakayaman na bansa ay talaga namang binabaha ng todo-todo. Guys, America, Paris, India, binabaha din, Indonesia, China, lalong-lalo na, marami pang iba. Pagkatapos dito sa Pilipinas, developing country tayo, questionin mo kung bakit bumaha. Hello? Alam mo naman na ang typhoon dito sa Pilipinas from A to Z. Inuubos ang letters ng alphabet. Sayang. Dati, idol ko ang politikong ito. Pero nakita ko, habang lumalaon ang kanyang kabugukan. Sabi nga mga kaibigan, ang isang politiko kapag dumikit sa Dutertes, nagiging bulok na rin. Panoorin nyo kung sino ang politiko na to na sinasabi ko. Eto siya. Ngayon, hindi mo alam kung papalubog tayo o hindi. Oo nga. Kasi nga, kung tutuusin mo, sabi nga nitong mga nakausap ko, personal na taong taga Bicol. Sabi nila, kung ngayon lang po nangyari na ganito po kalawak, 95% ng buong Bicol Region, tinamaan po, hindi po nangyayari ito. O, paano hindi ka mag-iisip ngayon? Hindi pang karaniwang pangyayari pala ito. Bakit ngayon hindi mo siya sa atin? Ba't di ka magpatawag ng kaukulang pagdinig tungkol dito? At saka malalaman din kung ito bang flood control, kung ginawa man nila, ay effective o hindi, hindi ba? Makikita kung alin doon yung gumana at hindi. Kung effective, bakit nagaganyan? Di ba? Kaya hindi flood control eh. Ang tawag mo, budget control ata. O diba? Yan ang kanyang reklamo. Panoorin naman natin ang sinasabi ng governor ng Albay. Ito, ang katotohanan. Mr. President, ito po ang situation report ng Albay. May kinalaman sa epekto ng nagdaang bagyo. Nakaranas po ang Albay ng katumbas ng 2 buwan na pag-ulan. During rainy season yan, sa loob lamang ng higit 24 hours, ibinagsak po. So this is record-breaking since 1969. Guided by the forecast of Pag-asa, agad naman po tayo nagpalabas ng advisories and kasama na po dito yung pagsagawa ng evacuation. Alas 12 pa lang po noong October 22 ay nag-start na po kami ng evacuation sa vulnerable population na dapat matapos by alas 5 ng hapon para medyo maliwanag pa. Pero sa kadahilanan po na napakalakas ng pagbuhos ng ulan, talagang non-stop na pag-ulan, Mr. President, nagdulot po ito ng landslide sa 32 barangays sa Albay. O diba? So, ikaw, Marcoleta, bago ka kumuda, alamin mo muna ang katotohanan. Dahil unang-una sa lahat, sa flood control na natapos daw ng past administration na 11,340, habang hindi ka nga kumuda, hindi mo nga kinwestiyon kung meron ba talagang ginawang flood control, bakit hindi yata naramdaman ng present administration. Kasi dapat, di ba, kung ating pagbabasihan yung sinasabi mo, dapat nararamdaman natin ang flood control ng past administration. Dahil tapos na yun tapos na yung flood control nila, 11,340. Pero bakit tila okay lang sa'yo na merong natapos na 11,340 pero hindi ba lang natin naramdaman? So dito pa lang, kitang-kita na pagiging bias mo kapag Duterte, okay lang sa'yo kahit wala kang nakikitang resulta. Kapag Duterte, okay lang sa'yo kahit na masama ang ginagawa. Kapag Duterte, okay lang sa'yo kahit na hindi naman kaaya-aya at katanggap-tanggap
kahit sa mata ng Panginoon. Marcoleta, nakakadiri ka. Gosh, you're a big disgrace sa iyong simbahan na kinagbibilangan. Iglesia ni Cristo ka pa naman pagkatapos ganyan ka. Ang alam ko, ang mga iglesia ni Cristo ay hindi nakikisali, hindi marunong tumuligsa sa gobyerno. Dahil ang pagkakaintindi ko, ang iglesia ni Cristo ay gumagalang sa mga gobyerno at sila ay sumusunod sa sinasabi ng Biblia na sumunod sa gobyerno. Submit yourself to the authorities. Diba? So, iglesia ni Cristo ka pa naman. Sa bagay, sa tingin ko lang, mas matimbang sa'yo ang pagiging DDS kaysa pagiging iglesia ni Cristo. Hindi lang yan ha, may mga balag ka pang iba na sabi mo, hindi mo malaman kung ano, palubog na tayo. Hello, hindi ka talaga updated. Hindi tayo palubog, pasulong tayo. Diba? Mag-update ka naman. O kaya, kumausap ka naman ng mga tao sa kabinete ni President Marcos at tanungin mo kung ano na ang nangyayari sa bansa natin kung hindi ka talaga updated. Paminsan-minsan, basa-basa ka naman ng mga government pages para naman meron kang nalalaman kung ano ba ang update sa gobyerno natin. Hindi mo ba nakikita? Pasulong tayo at hindi palubog. Gosh, sa panahon ni Duterte, hirap na hirap ang mga tao. Gutom na gutom ang mga tao. Ni-lockdown niya, ni walang ayuda. Isa na ako doon kahit isang beses. Never akong nakatanggap ng ayuda. Ang mga jeepney drivers namamalimos sa kalsada para may pantawid gutom sa kanilang pamilya. Ang mga may-ari ng mga maliliit na negosyo, lugi lahat. Kahit nga malalaking negosyo, nalugi eh. Konti lang ang nag-survive. So, anong sinasabi mo? Napalubog tayo. Hello? Open your eyes, open your mind, open your heart, at magkaroon ka naman ng good judgment. Kasi parang mula lang masyado kang nadidikit sa Duterte, talagang parang nabubulok na rin ang utak mo. This is the true data, Marcoleta. Tingnan mo nga, Bagyong Odette at Bagyong Christine. Bagyong Odette sa panahon niya ni Duterte, tignan mo, napakalaki ng damages. Kita mo, sobra at napakalaki din ng losses at ang number ng mga namatay. Pero tignan mo naman sa Christine 2024. Tignan mo ang damages at ang losses at ang number ng namatay. So tignan mo yan. Updated yan October 27, 2024. So hindi natin alam, madagdagan pa siguro yan. Pero kung madagdagan man yan, malamang nasa 10 lang. So pagpalagay na natin na 100 ang fatalities. Pero kay Duterte, 406 fatalities. At tignan mo naman ang damages, napakalaki. At ang losses, napakalaki. So, ayan, paghambingin mo, isasampal ko yan sa pagmumukha mo ang katotohanan na sa panahon ni Duterte, hindi siya ready. At sa panahon ngayon ni PBBM, kahit na ganito kalakas ng ulan na dulot ng Christine, kasi nga, 2 buwan na ulan ibinagsak lang sa isang araw. So natural, sobrang lakas talaga ng ulan na ito. Since 1969, ngayon lang ulit nangyari. Pero yan lang ang damage at ang losses at ang fatalities. See? So ibig sabihin, ready talaga ang ating Marcos administration. At FYI, babasahin ko na rin para sa'yo. PBBM to DPWH, revisit Bicol River Basin Development Program to address flood control. So, sila sabi mo, bakit hindi siya magpatawag ng meeting, kaya ganito-ganito, ayan no. Ay, sos, Marcoleta, pinapangunahan mo ang Pangulo natin. Mas matalino pa sa'yo ang Pangulo natin. Pwede ba? O ano, di pahiya ka. Please, real talk lang tayo. Walang personalan. Commentary lang po. Admin Rich, komentarista.